Magandang araw. Ang ating paksa para sa sesyong ito ay ukol sa gamit ng pananaliksik at mga katangian ng mabuting pananaliksik. Inaasahang matututuhan ng bawat isa pagkatapos ng sesyong ito. Una ay maisa-isa at maipaliwanag ang gamit ng pananaliksik. Ikalawa, matukoy at maiugnay sa sarili ang mga katangian ng mabuting mananaliksik. Hindi lamang sa eskwelahan ginagamit o ginagawa ang pananaliksik. Siyempre bilang estudyante, ito ay maituturing na karaniwang gawain na ang pagsusulat ng pananaliksik o di kaya naman ng mga panahunang papel bilang bahagi ng pagsasanay sa pananaliksik. Ngunit dapat tandaan na marami ang gamit ng pananaliksik. Ayon kina Constantino at Safra, ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Unang gamit ng pananaliksik ay sa pang-araw-araw na gawain. Karaniwang ginagawa ito ng ordinaryong individual sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, hindi iilaw ang bumbilya sa kwarto kapag binuksan mo ito. Maaaring ang unang papasok na ideya sa isip mo ay pundido ang bumbilya. Ngunit maaaring ang dahilan ay hindi ito pundido kundi maluwag lamang ang pagkakakabit o kaya ay sira ang switch o maaaring walang kuryente sa inyo. Kaya kailangan mong gumawa ng pagpapatunay, paglilinaw, pagpapatibay, pagpapasubali o pagdaragdag na kaalaman upang matiyak mo ang tunay na dahilan. Ikalawa na gamit ng pananaliksik ay ang akademikong gawain. Dito, kadalasang pinag-aaralan ang paggawa ng pananaliksik, kaya inaakala ng marami na sa akademya lamang ito nauukol. Para sa mga nag-aaral pa, tinatawag na sulating pananaliksik o panahunang papel o term paper ang bunga ng gawaing ito. Sa mga magtatapos, tinatawag itong thesis o kaya disertasyon. Ikatlong gamit ng pananaliksik ay ang kalakal o business. Bago pumasok sa isang business, karaniwang gumagawa muna ng feasibility study upang malaman ang potensyal sa merkado at tubo sa ikatatagumpay ng business na papasukin. Tinitingnan dito ang kliyente o mamimili, lugar, uri ng produktong ipinagbibili at iba pa. Sa gayon ay maiiwasan ang sobra o walang kabuluhang paggasta, pagkalugi at pagsasayang ng oras at pagod. Ginagamit din ang pananaliksik sa iba't ibang institusyong panggobyerno. Para sa serbisyong panlipunan, ang mga opisina o institusyong panggobyerno ay nagsasagawa ng pananaliksik para sa kani-kanilang pangangailangan. Sa kalusugan halimbawa, ang mga pananaliksik ng Departamento ng Kalusugan ay ukol sa mga karaniwang sakit gaya ng tuberculosis, hika, polio at mataas na presyon ng dugo ay tumutulong sa paggamot at pagsugpo ng mga ito. Sa pagsasaka, gumagawa ng pananaliksik ang Departamento ng Agrikultura sa mga variety ng palay upang mapaunlad ang pagsasaka at ani sa bansa. Ganon din ang ginagawa ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Kailangan nilang manaliksik upang mapaunlad ang kanilang serbisyo publiko. Isa pang gamit ng pananaliksik ay ang mga institusyong pribado at di gobyerno. Dumarami ang pribadong institusyon, gaya ng mga pribadong eskwelahan o mga negosyong pribado na nagsasagawa ng mga pag-aaral sa kapaligiran, etnikong grupo, kababaihan at iba pa. Ang nagsasagawa ng mga pag-aaral na ito ay nagsisilbing suporta at tulong sa gobyerno at mga mamamayan. Matapos nating matukoy ang mga gamit ng pananaliksik, napaka-importante na mabatid din natin ano ba ang katangian ng mga mananaliksik. Ang isang matagumpay na pananaliksik ay naisasagawa dahil sa katangiang taglay ng mananaliksik. Nangangahulugang itong pinakamahalaga ang mananaliksik sa gawaing ito. Kung hindi karapat-dapat ang mananaliksik sa gawaing ito, dahil sa kakulangan niya ng mga kailangang angkop para sa isang mahusay na mananaliksik,
ay kailanman hindi mapaniniwalaan ang magiging resulta ng pag-aaral gaano man kahalaga. Ang suliranin sa buhay ng tao o sa kasalukuyang hinihingi ng panahon. Ilan sa mga dapat nakatangi ang taglay ng mananaliksik ay ang sumusunod. Una ay ang tinatawag na intelektual na kuryosidad. Ang isang mananaliksik ay dapat marunong magmuni-muni at mag-usisa ng mga bagay, sitwasyon at mga suliraning nasa kanyang paligid. Sabik siyang makakuha ng impormasyon tungkol dito, dala ng pagiging bago at hindi pangkaraniwan ito. Nagtatanong siya upang makahanap ng mga sagot, patuloy na nagbabasa ng mga kaugnay na literatura, humuhugot sa kanyang mga karanasan, at patuloy na lumilikha at kumakatha kung magiging malinaw na ang mga suliranin sa kanya ay nagbubuo siya ng mga haka at sinusubok niya ang mga ito. Maaaring tanggapin o itakwil niya ng mga nabuong haka depende sa kanyang pagsusuri sa mga impormasyong kanyang nakalap. Hindi natatapos ang kanyang interes sa maraming bagay sa kanyang paligid at nagiging masigasig siya sa kanyang pagmamasid. Dala ng kanyang interes sa paksa o suliranin ay gumagawa siya ng paraan upang makuha ang mga impormasyong gusto niyang malaman. Hindi siya nakukontento sa karaniwang mga nasasagap lamang na walang gaanong kabuluhan ayon sa kanyang pagtatasa. Ang mga balakid sa pagkuha ng mga impormasyong kailangan niya ay hindi nakahadlang sa kanyang pagkamalikhain sa paggawa ng paraan upang malakdawan ang mga balakid na ito at matamo ang mga kailangan niyang datos. Isa pang katangian ng mananaliksik ay ang pagiging maingat. May kasabihang ang intelektual na kuryosidad ay nagtatapos kung saan nagsisimula ang pagiging maingat ng isang tao. Kapag nakapili na ang mananaliksik ng kanyang suliranin, ang kanyang intelektual na kuryosidad ay tapos na. Nagiging maingat ang mananaliksik kung gagawin niya agad ang kanyang pananaliksik sa tamang panahon at tamang lugar ng matalino, maayos, at sa matipid na paraan. Ibig sabihin, gagawin niya ang isang bagay sa tamang panahon. Gagamitin niya ang 4M sa Ingles na man, money, materials, at machinery ng epektibo at matipid. Hindi siya basta-basta nagsasayang ng kanyang panahon, pera, kagamitan at mga taong maaaring mapagkunan niya ng impormasyon at tulong para sa kanyang pag-aaral. Inaayos niyang mabuti ang mga natitipong datos upang magamit sa tamang panahon. Maaaring hindi lahat ng nakalap niyang datos mula sa mga aklat, magazine, journal, referensya o kaya ay impormasyong galing sa personal na pakikiharap sa mga importante ay magagamit niya. Ngunit, gumagawa siya ng masinop na pag-aayos ng lahat upang madali niya itong mahugot sa tamang panahon kailangan na niya ito. Hindi siya basta-basta nagtatapon ng mga datos o impormasyong kanyang natipon upang may imbakan siya ng mga impormasyong magagamit kung kakailanganin naman niya ito. Ikatlo na katangian ng pananaliksik ay ang tinatawag ng pamumunang mapagbuo. Palaging nag-aalinlangan ang mananaliksik sa katotohanan ng kanyang mga natitipong impormasyon. Upang matiyak na tama ang kanyang mga impormasyon, ay hindi siya nag-aatubiling tingnan ang katotohanan nito mula sa ibang perspektibo. Nangangahulugan itong hindi siya basta-bastang tumatanggap ng mga impormasyong hindi siya sigurado o kaya ay may pag-aalinlangan sa pinagmulan nito. Upang masigurong tama ang lahat ng kanyang mga datos at impormasyon, ay hindi siya nag-aatubiling hanapin ang pangkalahatang katotohanan mula sa iba't ibang mapagkukuhanan o mga eksperto. Ang pamumunang ito ay hindi pag-aalinlangan sa karunungan ng iba. Manapay, paghahanap ito ng tunay na katotohanan at walang kinikilingang impormasyon at datos.
Hindi niya pinahahalagahan ang isang impormasyon dahil lamang sa opinyon ng iba, kundi tinitiyak niya ang katotohanan ng pinagmulan nito at mga otentisidad ng impormasyon. Ang ikaapat na katangian ng mananaliksik ay ang tinatawag na katapatang intelektual. Ang marunong na mananaliksik ay matapat sa koleksyon o pagtitipon ng kanyang mga datos o impormasyon upang makabuo siya ng tunay at matapat na resulta ng pag-aaral. Hindi siya nagmamanipula ng mga datos o gumagawa ng pagduduktor ng kanyang mga dapat gamiting impormasyon. Gayun din, hindi siya kumikiling sa isang issue, dala ng kanyang espesyalisasyon o disiplina. Hindi niya inaangkin ang pag-aaring intelektual na ito o intelektual na ng iba upang maisulong lamang ang kanyang pansariling kapakanan. Gumagawa siya ng tamang pagkilala sa mga pinagmulan ng kanyang impormasyon o datos sa pamamagitan ng paggamit ng tamang dokumentasyon. Nagiging masinop siya sa pagsasaayos ng kanyang papel nang may tamang pagkilala sa pinagmulan nito. Marami na naman tayong natutuhan ukol sa mga gamit ng pananaliksik at katangian ng mananaliksik. Sa susunod ay tatalakayin pa muli natin ang iba pang mga mahalagang konsepto ukol sa pananaliksik. Hanggang sa muli, maraming salamat.